Santa Ignacia, Malasiki at Santa Barbara at saka kasama ang Princess Urduja Lady Eagles Club. Napaka-successful kasi yung may mga talks doon pero magagaling yung ating mga speakers. Ayan, lalong-lalo na si Atty. Fabi, ang chief ng NBI sa Lamino City. Ang galing pala niyang kaya-kaya niyang i-level yung kanyang pagsasalita. Kung bata yung kanyang kausap, Mm. bata rin ng parang pangbata din. So ang galing, walang dull moment kahit na yung pagtuturo lang ng actually yung kanyang talk mabot lang ng 30 minutes pero tatlong topic na yon, anti-drugs at pinaalam niya kung paano malalaman kung bullying na yon yung nangyayari sa o yung kung bullying na yon sa mga bata at ang karapatan din nila against child abuse. Ayan. At maging yung pagturo lang ng hand washing, naging napaka pa rin masaya pa rin nun kasi pagkatapos nun, yung magaling maghugas ng kamay, pinagsayaw ng opalite. Ayan. pati, Yan yung usong-uso ah, ngayon na pati mga na teacher, dance. pati mga teachers at saka at saka principal na pasayaw nung ating nung ating mga speaker, si Saf nandun. At yung pati yung kahit na yung toothbrushing lang, mga ganun lang, mga activities na ganun, proper bakit dapat maghugas lagi ng paa, mga ganun na tinuturo sa mga bata. Pero Hugas ng naging kamay, paa. pati paa. Oo, bago yun, pati paa. Kung bakit ka dapat maghugas lagi ng ng paa. So itinuro din yun at nakataon parang on the spot, ituturo mo kung sino yung magsasalita, Mm. magtuturo, Mm. ready at magaling sila. At siyempre yung pamimigay din, liw ni tsinelas. Ito na Siyempre yung pangalawang tinuro among pagkakataon actually, di ba? oo. Second time Second na mapuntahan ang Aberling. Yeah, second year na 'yan. At mas ngayon, mas parang pinagandaan ngayon kasi nandun sila kapitan, Mm. andun yung president ng PTA, tsaka yung mga teachers, parang excited din sila na i-welcome ang Inner Wheel. Tsaka siyempre lahat din ng ginawa dati, kaya parang second year na talaga, nagbigay ng tsinelas, nagbigay ng mga damit, laruan, tsaka yung hygiene kit, toothbrush, toothpaste, ano tawag nito, yung hand towel, tsaka sabon, tsaka nagpakain ng arroz caldo, yun yung inabangan talaga, tsaka ng sorbetes. O, Yan, di ba? maagang pamasko Yes, maagang ng pamasko inner wheel. sa mga bata. Tsaka ang kulang lang doon yung naggupit ng buhok. Ayan. Kasi last year, Ang ako yung galing ng may gugaw. Oo, sabi nga sa akin ni principal, kasi nakita ko yung bata na ang galing sumayaw. Pero yung Oo. talaga siya, yung kita mo na, alam mo yung bata talaga na aberling talaga. Ang galing niya IP. sumayaw. Siya ay IP. Tapos yung tinututukan ko, pinipicture ako, sabi ni principal, favorite ko daw yung bata yun. Hindi kasi kaya galing sumayaw. Tapos ni-remind niya, siya rin yung ginupitan ko noon. Kaya natandaan niya. Siya rin yung ginupitan ko noon. Nung nagupit tayo, alam mo na yung nagupit tayo, lahat ng ginupitan ko, binayaran ko. Para, para hindi sila magreklamo. Hindi, actually naman natutuwa lang ako. Yung, alam mo yung mga bata, parang nung nalis na wala pakimkim. Kaya imbis na sila yung magbayad, ako pa yung nagbayad sa kanila. Yan. Pagkatapos nun, si SY High Energy, nagpunta kami ng, merong doon Coffee shop. non-kapitan ba yun? Ng Oh, kapitan. non-kape. Tan. Non-kapitan. Actually, matagal na yon. After, I think, pandemic, na put up na nila yon. Tapos, very small lang siya nun. Pero sumikat ng sumikat dahil sa social media. Oh, Lahat ng pumupunta doon, pinopost, nasa gitna siya ng bukid, oo. Tapos tatawid ka sa ka- kabukiran. kawayan. Mm. Meron tayong kasama talagang 3 oras yata siya bago nakarating. Mag-ano siya, Takot na takot tutulay. tumawid. Tutulay sa Takot na takot tumawid. At high energy ako pagkatapos nun. Hindi pa kontento, tumuloy kami ng Kamiling. Mhm. Para lang bumili ng chicharong Kamiling. Kasi malapit na. Malapit na yung Kamiling. Kanya naman, Oo. ang populasyon ng mga Tarem, parang mas majority Ilocano speaking. Oo. Yung pala yung chicharon ng Kamiling, akala ko chicharon talaga. Mukha siyang bagnet, pero hindi naman siya bagnet. Mm. Mukha siya actually litsong kawali. More of litsong kawali siya. Tapos crispy.
Tapos pagbibili kami sample pa at mura siya. 600 lang ang kilo. Parang yung 600 ang laki-laki na nun. Tapos ang style pala doon, hindi mo siya, kung kakain ka, kumuha ka lang ng yung kakainin mo lang para maintain mo yung, Yun lang yung i-chop mo. oo, yung So kakainin kumbaga, mo. para siyang cake. O yung kakainin mo lang, yun lang yung slice mo. Para i-maintain mo yung crispiness. Mm-mm. Ganun pala yon. So yun yung tagal na naming pinapangarap ni Krisha na makabili. Imagine mo, pumunta ako doon para bumili lang ng 1 kilong chicharon. Ayan, pero siya, yun nga, parang binibili natin sa no, pero yung naka-slice na. Mm-mm. Yun, letter T ang start ng pangalan. So yun, Ha? letter T. Yung karne na na parang chicharon na slice na siya. Hindi ko maalala ang pangalan. Sipin mo. Letter T. Oo. Letter T ang simula ng pangalan. Okay, pero yan, part pa rin ng tourism yan. Yan yung yan yung meron at merong ipinagmamalaki ang isang bayan na para puntahan, pasyalan ng mga turista ba yun? Turista, kamo na kasi Local kapag tourist, domestic tourist. local tourist, pumunta ka rin, dadayo ka rin para bumili lang ng yung pinagmamalaki nilang produkto at sabi nga, okay to pwede to sa Pasko. Ayun. Pero pag Pasko daw ganun, dapat kinakailangan pre-ordered na kasi talagang dagsari ng Mm-mm. ang namimili ng ganun. So lang siya sa palengke. Parang din lang siya pinupuntahan ko sa Tarlac na Tosino na batsa-batsa naman. Makikita mo yung nasa wet market section, ang lalaking batsa na nakapatong doon sa At saka batsa-batsa ilang talaga. ilang pwesto yon yung ganun yung kanilang paninda. Pag bibili ka ng tosino, talagang ang tanong dalawa laya, ikilo da at ang sarap. Talagang dinadagsarin yun sa Tarlac. Ayan. Pero yung coffee shop na yon, ang laki ng tulong sa kanya ng social media. Dahil bagamat napakalayo po ang mga tarem, because of social media at yung makakagustuhang it's domestic tourism, malaking tulong ng social media. Dinadayo talaga siya. Pati ng mga vloggers, yung mga sikat na mga vloggers, sinasama nila sa kanilang mga content. Kaya itong pangalan niya? Yung coffee shop. Nan-Kapitan. Nan-Kapitan. Nan is Pangasinan, kape is di kape, and tan is a Pangasinan word pa rin. Pero para siyang Vietnamese word. Vietnamese name. Pero parang lumaki rin siya ng lumaki dahil dumadami yung kanyang customer, pati yung menu niya ay lumawak din. Yan. At saka sa loob talaga Instagrammable. Instagrammable. Meron ka talagang mga i-video pagalingan niya. Saka ang ganda kasi ng view kasi nga yung nga nasa walang pugli na Lalo alog. na paghapon, malamig ang simoy ng hangin, tapos pag yung palay ay namumulaklak na o kaya malapit nang mag-mature, Yeah, ang bango. True. Ang bango. Naamoy mo talaga yung amoy ng palay. O kaya pag pag maliliit pa ang maamoy mo yung amoy ng putik na hindi naman siya mabaho. Yan, and that's tourism. Yan talagang at tama sabi mo, laki ng tulong ng mga content creator, mga vloggers sa mga sa mga ganyang mga negosyo. Kasi nga imagine mo pag punta ka ang layo, pero Ang layo niya. mula sa gitna ng ang layo nun natatawid ka doon sa Kawayan at kinaya yun ni DC Mary Jean Mejia. Pero mga oras po natin mga kaibigan, asawa ni Attorney Jason Mejia. Oras po natin ganap na po alas 5:49. DWIZ. Ladies and gentlemen, the new face of your favorite resto bar in Dagupan City. The original party place in town. The Music Warehouse Club Dagupan City. No need to go to Manila's top bars like Silo and BSK Club. Dagupan has it all. Fully air-conditioned with free entrance, free parking, and restrooms for all. Doors open at 7 p.m. Do well, live well, and dress really well. Find us at Paris Street, Barangay Pogo Chico.
Contact us at 075-522-2617. Reserve your tables now. Time. It is now 5:50. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. Kaya sabay nating paghandaan ang kinabukasan. Sa Fortune Life, maaasahan mo tapat ako sa aking pangako. Para sa compulsory insurance coverage for agency-hired migrant workers, Fortune Life Insurance. Securing your tomorrow today. Hoy mga suki, hanap nyo ba ay mga murang bilihin, malinis at sariwang pagkain sa pang-araw-araw at handaan tuwing may okasyon? May suggestion kami sa iyo. Tayo na sa Macador Market na kung saan inyong mabibili ang mga mura, sariwa, malinis at ligtas na bilihin tulad ng karne ng baboy at baka, manok, isda, gulay at iba-ibang sangkap sa pagkain. Matatagpuan din sa Macador Market ang dry goods, groceries, eateries at fruit section. Kaya ano pang hinihintay nyo? Gawing bongga ang handa mo everyday with Macador Market. Macador Market is open from 4 a.m. to 8 p.m. Visit us at Macador Market, Galvan Street at Zamora Street sa downtown, Dagupan City. Tutukan ang mga ginagawa ng iyong local government para sa lahat ng kanyang nasasakupan at alamin din kung paano ka makakatulong. Oras ni Mayor sa DWIZ. Para diretso na alive ang umaga mo. Para diretso na buhay ang dugo mo. Para diretso na ang bangon at trabaho na agad-agad. Iaarangkada na namin ang mga balitang kailangan mo. Ibibigay na namin ang mga impormasyong pinaka-latest, pinakabago, pinag-uusapan, trending, viral. Arangkada Balita live sa DWIZ Metro at Mega Manila. DWIZ News FM regional stations. Naka-live din sa lahat ng DWIZ Digital News account, Facebook, YouTube at DWIZ News website. At panoorin din ang live nationwide sa Aliw 23 Free TV. Arangkada Balita. Arangkada na sina Drew Nasino at si Ate Juday, Judith Estrada Larino. Gising ang morning mo sa Arangkada Balita. Live araw-araw, Monday to Friday, 5 a.m. Pagsapit ng alas 12 bago ka mag-lunch o kaya nagla-lunch ka. Dagdagan pa ang mga alam mo para hindi ka naman huli sa balita. Live sa DWIZ Manila at sa lahat ng DWIZ News FM sa buong Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. At mapapanood ng live sa Aliw 23 Free TV at sa lahat ng digital channel ng DWIZ. Ang Balitang Bayan. Mga balitang nangyari lang at kasalukuyang nangyayari. Balitang Bayan. Kasama ang opisyal na tagagising ng bayan, si Drew Nasino. Di ka aantukin kapag nalaman mo na ang latest sa Balitang Bayan. Sa patuloy na pagbabalita ng tama at paglilingkod ng tama. Balitang Bayan. Araw-araw, 12 noon. DWIZ. Meron pa tayong 6 na minuto na lang bago sumapit ang alas 6 ng umaga. Yan, gimidambati po natin at si Cora Aquino at Kuya Mar dyan sa Barangay Tubeng at yung iba pa si Kaaron Gracielda Matro at si Nanay Dading at yung mga kapitbahay nung lugar na kung saan sumabog. Kumusta na po kayo dyan? Oo, doon, ang bilis na nagbigay ng ayuda o tulong ng Office of the Vice President Pangasinan Satellite Office ng food packs. 6 na po lahat pala. Yung affected?
Oo, ang affected na pamilya kasi nung una ang nakita nila 45 lang. Nung malaman na merong ganon, dumating lahat na affected at nung i-verify talaga affected nga. So Oo. ganon ka, yun yung i-check nila. Kasi kung yung sound na lang abot sa napakalayong Oo. lugar, how much more yung physical na effect dun sa sa mga structures nila. Pero yun, nakakaano talaga, no, yung, kaya nga kapag ano yung may malakas na sound, mababasag yung eardrum mo. Kwanda, talagang sa lakas mababasag. Nga nakita nga natin mga salamin sa glass table nga ni Grace Matro, basag. Yun nga, yung ang layo-layo na. So, umabot actually ng 60 yung mga naapektuhan sa pagsabog na yon nung araw ng Sunday yon. Pero ang bilis, kahapon, nung isang araw pa. Ano na ba ngayon? Miyerkules. Tuesday. Yan. Nung Tuesday. Kahapon. O last week. Huwebes na ngayon. Huwebes na ba? Miyerkules kahapon. Tuesday, Wednesday, Thursday. Thursday na ngayon. So, nung Tuesday, yan, namigay nga ang OBP, Pangasinan Satellite Office, doon mismo isinagawa. Doon sa harap ng bahay ni Sis Grace Matro, yung doon sa area na kasi 'di ba mas maluwag doon. Doon mismo yung yung verification na ginawa nila at pamimigay nga ng mga staff ng OBP ng food packs para sa mga affected nga. Ganyan kabilis po ang Office of the Vice President, opisina ni Vice President Sara Duterte. Parang yung pagkatapos ng lindol sa Cebu, sa ilang bahagi ng Cebu province, may mga nagtatanong siyempre sa asan si Vice Presidente. Pero ang daming nag-react na tapos na silang mamigay dyan, pinakaunang dumating. So, ganon, hindi nakikita na physical na pumupunta dun sa ilang calamity affected area si Vice President Sara. Pero mabilis naman yung kanyang directive sa kanyang mga staff sa Office of the Vice President na agad-agad silang mag-validate at magbigay ng food packs, parang yan. Meron nakatanggap na kaagad yung mga affected dyan sa nangyaring pagsabog sa Barangay Tubong. Oo, kasi iba dadating yung ayuda nila, matagal nang nangyari, may pahabol. Matagal na nangyari, parang ganon. Oo. Sa tagal ng pagproseso, sila, ang bilis. Di ba? Bilis. Ever since, kahit na yung nagpoproseso sila dyan ng yung kanilang medical, ano tawag na doon? Medical assistance, burial assistance, kung ano man yung hilingin mo doon. Basta pagpunta mo doon, meron kang kumpleto yung papers mo, release ka agad. So parang ganun. Nasunog yung public market ng Basista after ilang days. Ando na yung staff ng OVP, Office of the Vice President. Nabigay na sila kaagad ng ng food packs. Sana kung kung sakali, sana yung proseso ng gobyerno, yung sistema ng gobyerno na mapabilis. Parang yung di ba yung merong yung mga nakakatanggap na assistance, ibang opisina, verify. May darating ulit, i-verify ulit. Samantalang Yun nga yung isang lang naman. Yung inyong pinupunto ko nung mga nakaraang araw, bakit kailangan pang mag-verify? Hindi ba pwedeng yung barangay na mismo ang naglista? Because in the first place, meron na silang original na listahan. At alam nila kung sino talaga yung affected, depende sa iba't ibang level. Bakit kailangan pang magpalista at i-verify po ulit? Kumbaga, lalong parang nagiging kawawa ng itsura ng mga residente sa barangay kasi wala kayo kuno di man ay mampalista. Bakit ka pa magpapalista meron na nga listahan sa ilang beses na hindi lang niya yung taon pero ganun din sa mga nakaraang taon na nagbigay ng relief packs pagkatapos ng bagyo o ng baha. Meron yung listahan na yun. Checklist na lang dapat, di ba? Kahapon, nakita ko dyan sa May Arellano, yung merong vacant lot dyan na naging na siya, naging distribution area na siya ng mga ayuda. So, nakita ko, gabi na yun Sa bagay, gabi, madilim. Madilim lang. O inabot na sila ng dilim. Yan, hindi na sila inabot ng gabi. Inabot na sila ng dilim, yung kanilang akap-akap nila. Yung kanilang yung kanilang mga boxes. Yan. Bigat nun, actually.
Pero akap-akap nila Oo. ganun. Kailangan nila akapin ko, hindi mahulog. Okay, Alaminos, ready na raw ba kayo? Ayan, si Ellie Buendia, Orange and Lemons, Over October, Huayan, Robledo, Timido, Xiangyu at Mateo live sa Alaminos Music Festival December 5. So yun ay after next week. Oo. After next week, December 5, 2025, free admission. So Alaminos Music Festival. Abangan po ninyo 'yan. Start na ng mga activities, December activities ng Alaminos City, bonggang kagad, concert, December 5. Ellie Buendia, yan. Parang hindi ginamit yung pangalan ng band niya, yung Pencil. Na siya, nag-solo siguro. Meron siyang original band, and then nung back siya sa music, ayan, Lapis. Hindi ko alam kung Lapis o Pencil yung pangalan ng band niya. Pero binabati rin natin ang mga mangga ang kanilang negosyo dyan sa San Carlos City. Sabi ni Mayor Ayores Wellen, napakalaki yung damages, more than 100 million. Kung kailan mag-harvest na, harvest season na November, December, January yan na. Ito na yung pagkakataon sana na kumita sila ng malaki. Na-imagine ko kasi, di ba, yung mga nakita natin mga puno, talagang lupay-pay lahat, yung nangawala, yung mga dahon nila, naging black, yung mga puno. Oo, pero dagiti mangga, na-plug, argrug. Kaya nga, ini-imagine natin kung paano paghampas doon, siguradong, walang napulot, pwede pa naman siguro. May mga napulot naman, kinabukasan, pero, siyempre, kung basag-basag na yan, kaya ipikil mo na kaagad. Parang parang yung mga mangingisda natin na bagamat itinaas na nila yung kanilang mga net, naabot pa rin sa sobrang taas ng tubig. Ito naman, yung sa mga puno naman, sa sobrang lakas ng hangin. Good morning, Madam Rosket. And good morning din kay Kuya Benji Tan. At saka siyempre sa Mama Ta and Tropa. Good morning. Good morning, Mama Ta and Tropa, at kay DCB yan. Ayan, good morning, DCB ng Heartbeat. Pero mga kaibigan, wala na po tayong sapat na oras. Ang tabayanan po ninyo, susunod agad, early in the morning. Makasama po ninyo si Karen Oli Navarro. Programang Todo Balita at Komentaryo, kami po niya nakasama sa technical side, si Ellie Garcia. Ako po si Liway Manantan, Iparagire. Ako naman si Susan Valdez Yadaw. Magandang maga po sa inyo lahat. DWIZ. Sumainyo ang Todo Balita, Lunes hanggang